Magandang araw mga kababayan. Opo breaking news po tayo talaga ito. No? KOJC, Kingdom of Jesus Christ, na puno na, no? Punong-puno ng tapang at katotohanan. Habang ang iba ay naghihintay ng drama, hinamon na ni KOJC ang dalawang tao na ito na si Nicolas Torre III at Sunny Trillanes IV. Chopper, eroplano, kanino talaga yan? Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan at ngayon ilang mga minuto tayong lalalim sa facts, history at logic. Walang kinikilingan pero truth lang para sa mga kabataan na gustong maging informed voters at sa mga OFWs na nagpapadala ng suporta mula abroad. Stay tuned hanggang dulo. Maraming twists at revelations. Hit like na kung pro-truth ka mga kaibigan. Una, ano ba talaga ang nangyari? Noong event ng KOJC, libu-libong kapatid ang nagtipon na puno ang venue. Hindi tulad ng sinasabi ng iba na konti lang daw. May pictures, videos at testimonies. Ito ang intellectual question natin. Bakit kailangang i-downplay ng media at ng mga kritiko ang lakas ng isang religious organization? Diretsahan ng hamon. Patunayan ninyo na kay Duterte ang chopper at eroplano. Si Atty. Israelito Torion at ang KOJC legal team ang naglabas nito. Kung may ebidensya kayo, ilabas ninyo na. Sila ang nahamon pero sila pa ang nagsisisigaw. Classic deflection tactic, di ba? Si Nicolas Torre III, dating PNP chief, ngayon ay MMDA general manager, ay sa totoo lang, para mas mataas pa ang MMDA chairperson. Parang ang general manager sa opisina lang eh. Anyway, MMDA General Manager siya ngayon. Siya yung naging front sa operasyon laban kay Pastor Kibuloy. Itong intellectual critic natin, bilang isang public servant, bakit parang personal vendetta? Echo chamber ba ito kasama si Trillanes? Torre claims low attendance sa anniversary, pero facts from ground reports show otherwise. Selective memory o political chatro para sa 2028. Baka tumakbo ito si Nicolas Torre III bilang Pangulo ng Pilipinas. Tignan natin kung mananalo. Kabataan, obserbahan ninyo kapag ang isang opisyal na masyadong vocal laban sa isang grupo habang tahimik sa ibang issues, tanungin ninyo ang motive. Si Sunny Trillanes, mga kaibigan, ang perpetual critic, matagal na niyang tinatawag na money laundering front ang KOJC. Pero saan galing kanyang ebidensya? Zero hard documents, puro claims. Parang yung ex na galit pa rin after ilang taon, di na makamove on from Duterte era. Fact, Trillanes has history of dramatic accusations without court-winning proof. Para sa mga OFWs, habang kayo nagtatrabaho abroad, may mga politiko rito na busy sa character assassination instead of solutions sa inflation o jobs. KOJC is not perfect. Siyempre, wala naman pong religious organization na perfecto. Pero let's be fair. Millions of members worldwide, including OFWs who found spiritual home, humanitarian works, disaster relief, education programs. These are documented. Sa isang secular state, religious freedom ay sagrado. Bakit parang targeted attack? Wealth from donations, normal sa malalaking churches worldwide. Compared to other big religious organizations, bakit sila lang ang pinupuntirya? Comment down below ano sa tingin ninyo? Totoo ba ang money laundering claim o political harassment ito? Like kung pro KOJC ka, hard kung neutral, para sa mga kabataan, gamitin ninyo ang critical thinking. Huwag basta i-share ang headline, i-check ang sources. While thinking deeply about these issues, stay sharp. Marami sa inyo, OFWs at students, try nyo yung wireless noise cancelling headphones sa Lazada para malinaw nyo marinig ang truth kahit maingay ang paligid. Or portable power bank sa Shopee para hindi malobat ang phone habang nanonood ng ganitong long-form analysis. Para sa style, check Zalora for trendy shirts. Kasi kahit sa laban ng katotohanan, dapat presentable tayo. No? Healthy din, smart water bottle para hydrated habang nagre-research at para energy Filipino coffee from Lazada tulad ng ating tapang sa laban. Timeline review arrest operations, court cases, Senate hearings, many claims versus actual convictions. Critical analysis natin, media bias is real,
cross-reference multiple sources, including independent voices. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Sa uli, ang hamon ay para sa kanila. Ilabas ang ebidensya. Samantala, KOJC continues to grow because of faith and community. Kabataan at OFWs, kayo ang future. Piliin ang truth over noise. Share this video para maabot ang iba. Subscribe na rin mga kaibigan. Bell on at comment ang inyong thoughts. Next video natin, more Philippine politics unfiltered. God bless KOJC. God bless Philippines. Diba? Teka lang po. Pero bago tayo magtapos, wag muna tayong umalis. May extension segment tayo dito para sa mga tunay na gutom sa katotohanan. Kasi alam ko, marami sa inyo, lalo na ang kabataan sa TikTok at OFW sa Middle East, Europe at Saudi, may tanong pa. Live tayo mag-iisip ng malalim. Ano ang ibig sabihin ng hamon na ito para sa 2028 elections? Critical na tanong. Kapag ang isang relihiyosong grupo ay hinahamon ng dating pulis at senador, ito ba ay pagtatanggol sa karapatan o paglabag sa separation of church and state? Sa tingin ko, ito ay legitimate pushback laban sa selective persecution. Si Pastor Kibuloy at KOJC ay naging malaking impluensya sa Davao at Mindanao. Kung totoong malakas ang membership nila, bakit kailangan pa nila gamitin si Duterte? Simple lang, dahil may shared values sa law and order, hindi dahil sa pera. Witty observation lang natin mga kaibigan. Si Trillanes at Torre, parang yung dalawang bato na paulit-ulit na binabato ang parehong puno. Puno, umaasa na balang araw mahulog, pero ang puno mas lumalakas pa. While you're pondering these big questions, invest in yourself din para sa mga OFW na gustong manatiling updated habang nasa abroad. Grab a high-quality portable power bank 20,000 mAh sa Shopee. Kailangan nyo yan para hindi mag-drop ang signal habang nanonood ng ganitong mahabang analysis. Para sa kabataan, na content creators din mga kaibigan, laptop cooling pad sa Lazada para smooth and research nyo sa politika. At para sa fresh ang dating, check out Zalora for affordable trendy sneakers and casual wear kasi sa laban ng katotohanan, kailangan rin natin maging comfortable at confident. Healthy tip natin mga kaibigan, smart water bottle with time tracker para hindi makalimutan uminom habang stress sa politics. Meron na palang timer ang ngayon na water bottle. Anyway, plus original Filipino coffee pack sa Lazada para sa late night fact-checking sessions nyo mga kaibigan. Ngayon, Q&A. Bakit daw napuno ang KOJC? Dahil sa genuine faith at community support, hindi sa pera. Sino ba talaga si Torre? Isang opisyal na may outstanding service record pero mukhang nahulog sa political trap ni Trillanes. Paano tayo makakatulong mga kaibigan? Share the truth, support independent voices at maging critical thinkers. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Sa uli, ang hamon ng KOJC ay hamon sa lahat natin. Pumili kayo ng katotohanan kaysa sa ingay. Mga kabataan, kayo ang magbabago ng Pilipinas. Mga OFWs, ang inyong boses mga kaibigan mula abroad ay malakas pa rin. Salamat sa ilang mga minuto na pagsama nyo sa akin. I-like, i-share at i-subscribe ang comment at mag-comment na po kayo ng truth kung naniniwala kayo sa laban na ito. See you in the next video, mas malalim pa. God bless KOJC, God bless the Philippines. This is Lan from the hashtag #WalkWithLan, signing off, laban lang.